Hello, hello, it's me, Mama Rock. Dito nga pala ako ngayon sa bayan kong Sinilangan, sa Barangay Milagrosa, Katanawan, Quezon. Dahil nga namayapa na ang oleran kong lola. Ang lola ko na isusugbo na nga lang niya, ibibigay pa sa mga apo niya. Hindi na rin naman ako nalulungkot na nawala na siya dahil nga 95 years old na siya. Ang kinalulungkot ko lang ay yung feeling ko na wala na kaming babalikan doon. Kasi basta umuwi kami ng Quezon, binibisita namin lagi si lola doon. Ngayon, feeling ko wala na kaming bibisitahin. Itong pinapakita ko ay ito yung mga laruan namin noon mga panahong bata pa kami. At syempre yung bahay na tinirahan namin noon. Kaya nga pala tinawag ko na bayan kong Sinilangan kasi nga dito kami pinanganak. Ayun nga lang, dito kami pinanganak pero hindi naman kami dito lumaki. Kasi nga sa Barangay Maligaya na kami nanirahan dahil taga doon ang tatay ko. Ang nanay ko ang taga dito sa Barangay Milagrosa. Kaya naman sa tagal ng panahon, ngayon ko na lamang napagkikita na naman ang mga kamag-anak ko dito sa side ng nanay ko. Kasi noong mga panahong bata pa ako, noon yun talaga yung panahon na lagi kami dito. Syempre, bumabalik-balik naman kami dito tuwing may okasyon kasi nga binibisita namin si lola. Kaya ngayon yung sinasabi ko na kinalulungkot ko kasi nga feeling ko wala na kaming babalikan dito. Although andito pa naman yung mga kapatid ni mami, pero syempre iba pa din yung nandun si lola. Ito nga yung pinakamasakit na part na ihahatid na namin siya sa huling hantungan niya. Pero syempre masaya na din kasi nga umabot na siya ng 95 years old. Na mula sa 5 anak ay nakita niya na lumaki ang pamilya niya. Nakita niya ang mga apo niya at nakita din niya ang mga apo sa tuhod niya. Kaya lola, masakit man sa damdamin ko na ginagawa ko to, pero ito ang paraan ko para maalala kita. Kasi kung hindi ako, sino ang gagawa nito para sa'yo? Kaya kahit masakit man, ako na lang ang gagawa. Kasi pag malaki na si Yumishi at nakakaintindi na ng mga bagay-bagay, lagi kong ikikwento sa kanya. Ikikwento ko sa kanya yung kabaitan mo sa aming mga apo niya. Noong panahong bata pa kami at binibisita namin siya, yung palaging mong tanong, kumain na ba kayo? Yung tipong kahit sabihin namin na, opo lola, kumain na kami, pero hindi, nagkukumahog ka pa din na magluto para sa amin. O di kaya naman ay bubuksan lahat ng kung anong meron, tinapay o anuman. Ngayong wala ka na lola, palagi ka naming maaalala kasi ikaw ang pinaka-the best na lola para sa akin. Ngayon, alam kong masaya ka na kasi tapos na ang paghihirap mo. At alam ko sa loob ng 95 years ay naging masaya ka sa buhay mo. Mahal na mahal kita lola. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam.